Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kahit anong effort mo, kahit gaano kakabait o kagwapo-gwapuhan ang profile pic mo, parang hindi pa rin ikaw ang pinipili? O kaya naman, nakita mo yung tropa mong hindi naman sobrang pogi, hindi rin sobrang palabibo, pero grabe, parang magnet ng mga babae? Mapapaisip ka tuloy, ano bang meron siya na wala ako? Kung oo kapatid, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang hindi pa nadidiskubre ang tunay na sikreto kung paano uma-attract ng babae. Kahit hindi sila pogi. Hindi sa pagiging pabibo. Hindi rin sa pagpapakyut. At lalong hindi sa pagpapakitang gilas. Ang sikreto? Isang makapangyarihang mindset na hinugot pa sa panahon ng mga Stoic philosophers. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Stoic Secret. Kung paano ka magiging lalaking hindi kailangang habulin ng babae dahil kusa silang ma-attract sa'yo. Hindi dahil sa itsura mo, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka sa loob. Isang lalaking may paninindigan, kontrolado ang emosyon, at hindi basta-basta natitinag ng kahit anong drama. Kaya kung sawa ka ng maghabol at gusto mo naman na sila ang lumapit, makinig kang mabuti dahil dito natin sisimulan ang totoong pagbabago. Alam mo, sa Stoic philosophy, isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo ay ang emotional control. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nagpapaapekto sa labas na nangyayari. Hindi porket nagalit siya sa'yo, gaganti ka. Hindi porket hindi ka pinansin, magrereklamo ka. Hindi porket may bagong lalaking pinapansin siya, magmukmuk ka. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. At sa dating world, kapatid, lakas ang hinahanap ng mga babae hindi muscles, kundi mental at emotional strength. Imaginein mo ito. May isang lalaki na kahit anong landi ng babae sa paligid niya, steady pa rin. Hindi nagpapadala sa kilig, hindi nagiging desperate. Hindi siya nagpapakitang gilas para lang mapansin. Tahimik siya, composed, pero ramdam mo yung presence niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nangingialam. Pero pag kinausap mo siya, nandoon siya buong buo, hindi nang hihingi ng validation. Ganyan ang lalaking hindi lang ina-attract ng babae, kundi iniisip pa nila buong gabi. Kasi kakaiba siya. Iba sa lahat ng lalaking puro effort makuha ang pansin. Siya, hindi nagpapapansin pero hindi mo siya makakalimutan. At dito pumapasok ang power of silence. Karamihan sa atin, akala natin kailangan natin magsalita ng marami, magpakita ng kung ano-ano para mapansin. Pero ang totoong lakas, nakikita sa kalmadong katahimikan. Kapag hindi mo minamadali ang isang babae, kapag kaya mong manatiling kalmado at present kahit hindi siya agad nagpapakita ng interes, pinaparamdam mo na ikaw ang lalaking hindi nagmamadali, hindi natataranta, hindi natitinag. Parang rock sa gitna ng bagyo. At sa modernong pakikipag-date, bihira na ang lalaking ganyan. Kasi karamihan, agad na i-insecure, agad nagpapanik, agad nagpapakitang gilas. Pero ang stoic man, relax lang. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Ibig sabihin, may tiwala siya sa sarili niya. May self-mastery siya. Kaya kung gusto mong gawing habulin ka kahit di ka pogi, ang unang hakbang, kontrolin mo ang sarili mong emosyon. Hindi mo kayang kontrolin ang babae. Hindi mo kayang kontrolin kung gusto ka ba niya o hindi. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react. Kapag natutunan mong respond, not react, magiging ibang-iba ang dating mo. Hindi ka magmumukhang desperate. Hindi ka magmumukhang needy. Ang lalabas? Isa kang misteryosong presensya na hindi nila basta-basta maintindihan. At dahil hindi nila maintindihan, gusto ka nilang kilalanin pa. Gaya nga ng isang sikat na Stoic na si Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters.
Kaya halimbawa, lumapit ka sa isang babae, ngumiti ka, pero hindi siya agad ngumingiti, pabalik. Normal lang yon. Ang mali ng karamihan, biglang nahihiya, bumababa ang energy, naglalakad palayo na parang talunan. Pero ang stoic man, hindi natitinag. Smile pa rin. Relax pa rin. Kung hindi siya interesado, okay lang. Hindi mo kino-question ang sarili mo. At dahil sa kakaibang presence mo, minsan yung babae pa mismo ang maguguluhan sa sarili niya. Bakit parang gusto ko siyang makilala kahit hindi siya aggressive? Ang galing, di ba? Pero hindi yan magic. Disiplina yan. Mental discipline. Emotional discipline. Isipin mo ang sarili mo bilang isang ilog. Hindi mo pinipilit ang agos. Hinahayaan mong dumaloy ang mga bagay sa natural nilang bilis. Hindi mo kinokontrol ang resulta. Kinokontrol mo lang ang sarili mo habang dumadaloy ang buhay. At dito mo mararamdaman ang tunay na personal power mo. Hindi nakabase sa hitsura. Hindi nakabase sa yaman. Nakabase sa kung paano mo hawakan ang sarili mo sa gitna ng pressure, ng rejection, ng uncertainty. Ngayon na naiintindihan na natin ang halaga ng emotional control at power of silence, oras na para pag-usapan kung paano naman natin gagamitin ang stoic mindset para maging magnet ng babae sa tunay na buhay. Hindi lang sa teorya. Isang bagay na hindi masyadong napapansin pero sobrang lakas sa pakikipag-date ay ang emotional detachment. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakiramdam. Hindi rin ibig sabihin na wala kang pake. Ang totoong detachment, ayon sa Stoic philosophy, ay yung kakayahan mong mahalin ng isang bagay o isang tao ng buo, pero hindi mo hinahayaan na masira ang pagkatao mo kapag hindi mo nakuha ang gusto mo. Karamihan ng lalaki, kapag may nagustuhan silang babae, halos buong mundo nila umiikot na sa kanya. Every text, every reply, every scene zone, lahat nakataya ang emosyon nila. At dahil dito, nawawala ang composure nila. Nawawala ang self-respect nila. Pero ang stoic man, hindi. Kapag gusto niya ang isang babae, oo, ipapakita niya. Pero hindi siya magiging alipin ng resulta. Hindi siya mawawala sa sarili kapag hindi siya nagustuhan pabalik. Hindi siya magmamakawa ng atensyon. Kasi ang tunay niyang halaga, hindi nakasabit sa approval ng iba. Kaya kung gusto mong maging lalaking habulin, kailangan mong bitawan ang pagkapit sa resulta. Hindi ka nanliligaw para lang sa validation. Nanliligaw ka dahil gusto mong ibigay ang best version mo. Minsan, at kung hindi nila makita ang value mo, problema na nila yon, hindi mo. Isipin mo na lang, kung ikaw ang lalaki na kaya mong umiti kahit ma-reject ka, kaya mong mag-joke kahit hindi ka pinansin, kaya mong maging masaya kahit hindi siya sumagot sa chat. Ikaw ang lalaking hindi nila basta-basta matitinag. Ikaw ang lalaking magiging challenge sa kanila. Hindi dahil sa arte mo, kundi dahil tunay kang buo, kahit wala sila. At ang mga babae, kapatid, mahal nila ang challenge. Hindi yung pahirapan kundi yung challenge ng isang lalaking hindi agad sumusuko, hindi rin nagpapa-under at lalong hindi umaasa sa approval nila para maging masaya. Kaya next time na magustuhan mo ang isang babae, tanungin mo ang sarili mo. Kaya ko ba siyang gustuhin? Pero kaya ko ring maging okay kung hindi niya ako piliin. Kung oo, malayo ang mararating mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang skill na kakaunti lang talaga ang may mastery, how to stay calm under pressure. Picture this. Ikaw at yung crush mo, finally nagkikita for coffee. Unang meeting. Siyempre, may kaba. Normal yon. Pero ang tanong, paano mo hinahandle ang kaba mo? Kasi kung makikita ng babae na nanginginig ang kamay mo, pautal-utal ka magsalita at halatang takot kang magkamali, hindi siya magiging komportable. Remember,
Babae are highly attuned sa energy mo. Kung ikaw mismo hindi kalmado, mararamdaman nila yon at magkakaroon din sila ng doubt. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging sobrang confident na parang artista. Ang kailangan mo lang, presence. Yung nandyan ka, hindi ka nilalamon ng kaba mo, at paano mo nagagawa yon? Sa Stoic way, simple lang. Acceptance of the present moment. Hindi mo sinusubukang pigilan ang kaba. Hindi mo sinusubukang puwersahin ang sarili mong maging cool. Ang ginagawa mo, tinatanggap mo. Okay, kinakabahan ako, normal lang. Pero hindi ko hahayaang kontrolin ako ng kaba ko. Nakasmile ka pa rin. Nakikinig ka pa rin. Hindi mo pinapakita sa kilos mo na parang kailangan mo siyang ma-impress para lang maging valuable. Kasi, sa totoo lang, hindi mo kailangang magpanggap para ma-appreciate. Ang totoong attractive, yung taong komportable sa sarili niya, kahit hindi perpekto. At habang ikaw ay kalmado, tahimik, present, doon nagsisimula ang malalim na koneksyon. Kasi hindi ka lang basta nagpapasikat. Hindi ka lang basta nagpapakitang gilas. Pinaparamdam mo na kaya mong maging safe space para sa kanya. Doon mo nakikita ang tunay na personal power. Hindi yung power na nananakot. Hindi yung power na nagyayabang, kundi yung tahimik pero solid na presence. Isipin mo na parang ganito. May dalawang lalaki. Yung isa, panay ang kwento, panay ang yabang, panay ang papogi moves. Yung isa, chill lang. Tumatawa kapag kailangan. Tahimik kapag hindi kailangan magsalita. Nakikinig talaga kapag may sinasabi ang babae. Sino sa tingin mo ang mas nakaka-attract ng totoong koneksyon? Sino ang mas nagtatagal sa isip ng babae pagkatapos ng date? Hindi yung pinakamaingay, hindi yung pinakapabibo, kundi yung marunong makinig, marunong maging kalmado, marunong maging present. At kapag master mo na to, hindi mo na kailangan ng kung ano-anong pick-up lines. Hindi mo na kailangang magpanggap na kung sino. Kasi ikaw mismo sapat na. Ngayon na napag-usapan na natin ang emotional detachment at staying calm under pressure, may isa pang aspeto ng stoic dating mindset na hindi natin pwedeng palampasin. Ang mental resilience. Ang kakayahang bumangon kahit anong pag-reject or challenge ang dumating. Kasi sa totoo lang, kahit anong galing mo, kahit anong self-mastery meron ka, may mga pagkakataon pa rin na hindi mo makukuha ang gusto mo. May mga babae pa rin na hindi ka type. At okay lang yon. Ang tanong hindi paano kung ma-reject ako, kundi paano ko haharapin ang rejection ng may dignidad. Dito mo matitest ang pagiging tunay na stoic. Hindi sa mga panahong lahat ng tao gusto ka, kundi sa mga panahong parang walang may pake sa'yo. Pero nananatili kang buo, nananatili kang kalmado, nananatili kang totoo sa sarili mo. At kapag nakita ng babae, o kahit sino, na hindi mo binabase ang self-worth mo sa panlabas na resulta, dun nila makikita ang tunay mong halaga. Dun mo sila maa-attract, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi mo sila kinailangan para maramdaman mong kompleto ka. Habang lumalalim ang pagkakaintindi mo sa stoic mindset sa dating, unti-unti mong mapapansin o hindi lang babae ang naa-attract sa'yo. Pati mga kaibigan, katrabaho, at ibang tao sa paligid mo nagiging interesado rin sa presence mo. Kasi kapag ikaw ay isang lalaki na kalmado, hindi madaling matinag, may sariling paninindigan at marunong tumanggap ng kahit anong resulta ng may dignidad, nagiging natural kang magnet ng respeto at paghanga. Hindi pilit, hindi scripted, at dito na papasok ang pinakamalaking sekreto ng lahat, the power of silence. Sa panahon ngayon na lahat gustong marinig, gustong mag-post, gustong ipakita ang bawat galaw nila, ang taong marunong manahimik sa tamang oras ay parang oasis sa gitna ng disyerto.
Kapag kasama mo ang isang babae at hindi mo kailangang punuin ng salita ang bawat segundo, ipinapakita mo na hindi ka takot sa katahimikan. Hindi mo kailangang piliting maging interesting. Hindi mo kailangang gumawa ng kwento para lang mapansin. Ikaw mismo, tahimik na interesting. Minsan, sa isang simpleng pagtitig habang nakangiti. Minsan, sa isang tahimik na pagtanggap ng moment habang magkasama kayo. Minsan, sa hindi mo pagsagot agad sa mga jokes niya ng pabibo, kundi simpleng pagngiti lang na parang sinasabi mong, I see you and I'm here. Ang lalaking hindi natatakot sa silence ay lalaking may control. Kasi hindi niya kailangan ng external noise para maramdaman ang sarili niyang halaga. Kaya niyang dalhin ang sarili niya. Kaya niyang dalhin ang moment. At ito ang klase ng presence na hindi madaling kalimutan. Ang stoic na lalaki, hindi siya nagmamadaling mapansin. Hindi siya nagpapakyut. Hindi siya nagmamalaki. Tahimik siyang naglalakad pero malalim ang dating. Hindi niya ipinagpipilitan ang sarili niya pero kusa siyang hinahanap-hanap. Dahil ang attraction, tunay na attraction, hindi siya nakukuha sa pagiging available palagi. Hindi siya nakukuha sa pagiging laging nandyan kapag tinawag ka. Nakukuha siya sa rare presence mo, sa composed energy mo, sa hindi mo paghabol at hindi mo paghingi ng validation. At paano mo ito pinapalalim araw-araw? Sa pamamagitan ng tinatawag nilang self-mastery. Hindi mo inaasa sa babae ang kaligayahan mo. Hindi mo inaasa sa approval ng iba ang confidence mo. Ginagawa mong goal ang mastery ng sarili mo. Mastery ng emosyon mo. Mastery ng actions mo. Mastery ng responses mo. Hindi mo na pinapayagan ang maliit na bagay para sirain ang buong araw mo. Hindi mo na pinapansin ang mga games, ang mga mind tricks, ang mga petty na away. Kasi alam mo na, kapag ikaw ay nakaangkla sa sarili mong halaga, kahit anong bagyo ang dumaan, hindi ka basta-basta matitinag. Ang tanong ngayon, paano mo sisimulan? Simple lang kapatid. Sa bawat maliit na desisyon araw-araw. Kapag may nag-text sa'yo at hindi ka sinagot agad, hindi mo iisipin ng todo kung bakit. Relax ka lang. Hindi mo hinuhusgahan ang sarili mo base sa actions ng iba. Kapag nakakita ka ng magandang babae, hindi ka matataranta. Hindi mo sasabihin, kailangan ko siyang makuha. Hindi, makikilala mo siya kung may pagkakataon, pero hindi mo ipapamigay ang self-respect mo para lang sa pansamantalang pansin. Kapag may rejection, smile ka lang. Parang stoic warrior na kahit anong tama, steady pa rin. At habang ginagawa mo ito paulit-ulit, araw-araw, hindi mo mamamalayan, nagbabago ka na, nagiging kalmado ka na, nagiging solid ka na. At dun sila mabibighani. Hindi sa mga pabibo mong salita, hindi sa mga pakitang gilas mong moves, kundi sa tahimik mong lakas. Sa malalim mong katahimikan, sa hindi mo paghabol pero hindi rin paglayo, kundi yung steady kang nakatayo sa sarili mong lakas. Tandaan mo, ang tunay na lalaking habulin hindi kailanman naghahabol. Ang tunay na lalaki, pinaninindigan ang sarili. Hindi para ipagyabang, hindi para ipamukha sa iba, kundi dahil tunay niyang minahal at nirespeto ang sarili niya muna, kaya hindi niya kailangan ng validation ng iba para maging buo. At habang pinapanday mo ang sarili mong karakter, hindi mo na kailangang isipin kung kailan darating ang tamang babae, kasi kusa silang dadating. Hindi dahil pinilit mo, hindi dahil nagdrama ka, hindi dahil nagpakasipsip ka, kundi dahil nakita nila sa iyo ang isang bagay na bihira nilang makita, isang lalaki na buo kahit mag-isa. Isang lalaki na hindi kailangan ng maskara para mahalin. Isang lalaki na hindi perfect pero solid sa loob. At yun kapatid, ang tunay na sekreto ng stoic attraction. Hindi ka pogi? Walang problema. Kasi ang pogi, lilipas yan. Pero ang lalim, ang lakas ng loob, ang mastery ng sarili, yan ang hindi nila basta-basta makakalimutan.
Kaya simula ngayon, bitawan mo ang pangangailangang magpabibo. Bitawan mo ang pangangailangang mapansin. Bitawan mo ang paghabol sa approval ng kahit sino. At tumahak ka sa landas ng mastery. Mastery ng sarili, mastery ng emosyon, mastery ng pagkatao mo. Kasi sa huli, ang lalaking hindi kailangan habulin, siya mismo ang hinahanap. Maraming salamat sa panonood, kapatid. Kung may natutunan ka dito, huwag kalimutang mag-iwan ng comment. Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng videos, like and subscribe para sama-sama tayong maging mas matatag, mas kalmado, at mas makapangyarihan. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para maging kahanga-hanga. Kailangan mo lang maging totoo at buo sa sarili mo. Hanggang sa muli, stay strong, stay steady, and stay stoic.